Yo, what's up mga idol? Good morning. Ang oras natin ay alas 8:11 na ng umaga. So ngayon nandito ako sa tindahan. Kita nyo may mga ano dyan, nakarip. Mga tuyot. Maghihap sa pagluto. Kasi nagbabantay ko ng karne. Wala dito yung aming tindera. Aywan, ba't hindi ata papasok? Anong oras na? So ako muna ngayon nagbabantay hanggat wala pa siya. Baka pumasok nga. Ilang hari lang sa gising. So ako muna magbabantay mga ka-idol. Ilang oras. Problema walang electric fan, hindi nadala ng electric fan. Wala nakasabit yan. Mainit. Yan mahirap ito pag walang electric fan, mainit talaga. Kasi nakatalikod ito sa harang ng mga bahayan. Hindi makakapasok yung hangin. Alright. Mainit yung panahon mga ka-idol. Agang-agap, pawisan na ako Nagbuhat-buhat lang ako ng at saka naglinis ng manok. Papawisan ako. Alright. Kita ko lang mga paninda namin. Karning manok, karning baboy at buto-buto, isdang balsa, saka bisugo. Ang gulay. Kasi nandun pa namimili pa sila sa phase 1. Ito muna nandito na aking binabantayan. Maya nandito na mga yun. So, usapang pera sa bangko ng mga ka-idol muna. So, bakit ka nga naglagay ng pera sa bangko? Anong purpose mo? Bakit ka naglagay ng pera sa bangko? So, yan ang aking tatalakayin at ipapaliwanag mga ka-idol. Siguro, kaya ka naglagay ng pera sa bangko para naisip mo hindi siya maubos. Paano ngayon kung ubos na yung nasa hawak mong sariling pera? Wala ka ng panggastos, hindi kukuha ka rin pa rin ng pera sa bangko na linagay mo sa bangko. Diba? Mali. Mali ang purpose mo. Kung may pera ka at para wag maubos, yung pera mo, yung negosyo mo, sigurado ay lalago yan at dadami. Hindi mauubos. Yung gagamitin mo, pang araw-araw yung tinutubo lang ng pera mo. Diba? Kuha ang dapat kailangan sa pera natin. Pag mayroong tayong pera na umabot ng 30 or 50,000, inegosyo na natin habang maaga pa. Kasi hindi natin mamamalayan, yan ay lumalago. Kung marunong ka mag-handle ng negosyo mo, mga ka-idol, kuha. Yun ang technique yan. Huwag ka nang magbangko. Kasi wala naman tinutubo sa bangko Pinapatago mo lang siya, hindi man na siya natubo. Ang nagkakaroon dyan, yung bangko. Yun lang nangyari doon. Tinago mo lang. Kasi takot ka na maubos or magastos mo. Paano pag time na kailangan mong pera? Pupunta ka sa bangko. Kung nagkataon na time na saradong bangko, paano mo siya makukuha agad? Di antay ka pa ng kinabukasan uli o yung araw. Ganon yun ang hirap sa bangko. Kapag hawak mo yung pera mo, yan, kahit anong oras, magagamit mo siya. Kuha. So, tulad nga ng sasabihin ko ngayon, yung aking pinsan, ang puhunan niya lang ay 18,000 mga ka-idol. So, mabot ng may isang taon. Nakabili siya ng tricycle. Tapos nakapagpaaral pa siya ng seaman. Doon lang niya kinukuha sa tindahan na yun mga ka-idol. Hindi kayo maniwala. Totoo yung aking kinikwento. Doon lang sa tindahan niya kinukuha yung paaral niya. Tapos pinambili niya ng tricycle. Diskarte. Sa halagang 18,000 na puhunan. Yun ang aking kinikwento at sinishare sa mga naglalagay ng pera sa bangko na inaasahang kalay lalago or baka para hindi maubos, pero mali. Inegosyo mo yung pera mo para araw-araw siya kumikita, dumadagdag. Ganon ang teknik dyan, gaya ng aking minsan. Sinishare ko lahat, kinikwento sa inyo yung diskarte niya. Nagnegosyo siya, nakabili siya ng tricycle.
tsaka isang band na Toyota ang ginagamit niya ngayong pamimili. At nakakapagpaaral pa siya ng seaman. 1 year na lang graduate na. Akalain mo yun mga ka-idol, ganun lang ang puhunan. Umabot sa ganun, mahigit lang 1 taon. Samantala pag binanggo mo yung pera mo, kahit umabot pa ng 5 taon yan, hindi yan dadami. Ganun pa rin yan. Kaya inegosyo nyo na mga ka-idol pag kayo ay may pera. Ganun ang technique yan. Kuha. Alright. So, tulad nga ng sinabi ko mga ka-idol, kapag kayo ay may pera, tip ko lang ha, o magkano man siya kalaki, o mga 20,000 or hanggang 50, huwag na kayong magbangko. Mag-inegosyo nyo na lang at tiyak sigurado ay yan ay lalago. Kasi bangko, hindi naman lalago yan, nagpatago ka lang doon. Kung may tinago mo lang siya, bakit naman kailangan mo pa magpatago sa iba? Kung kaya mo naman itago sa sarili mo, kasi magaan lang naman ang pira. Yung imposible, yung ang tanong mga ka-idol, bakit kailangan mo pa magbangko? Siguro kung sobrang dami na ng pera mo, pwede ka na magbangko. Apo-apo na sa bahay mo. Pag mga milyon-milyon lang siguro, hindi pa kailangan yan. Hindi mo naman i-negosyo yan ng paunti-unti. Huwag mo bibiglain. At least siya lumalago. Yun ang mahalaga. Hindi yung nakatago lang siya. Hindi naman siya nalaki. Hindi naman siya nagdadagdag. Dahil yung pinapagalaw mo siya na siya ay lumalago. Kailangan negosyo. Kahit mag-umpisa ka sa maliit lang, mga 10,000, 15 or 20,000, mag-negosyo ka ng ganun. Yan ay mararamdaman mo talaga siya ilalago pag marunong ka lang magdala ng pera mo. Yan ang maganda yan mga ka-idol. Kaya ako, pag ako may pera ng ganun, hindi ako magbabangko. Ininegosyo ko na lang. Kahit mga kung ano-ano dyan, mga gagawin mong paninda, basta may pisto ka, okay yun. Ang pera mo ay lalago. Ganun ang tip ko. Sana wag naman kung may makapanood na nagtatrabaho sa bangko, ano, wag namang isipin yung sinisiraan ko yung bangko, hindi. Okay, kasi nakikita ko rin naman talaga na wala namang talagang ano siya, approval. Pinatago mo lang. In case na emergency, pupunta ka pa, i-withdraw mo. Eh kung nasa sa yung pera mo, hindi ka na pupunta ng bangko pag kailangan mo. Halimbawa ngayon or bukas, ay paano pag nagkataon na kailangan mo sarado ang bangko, walang bangko, paano mo siya makukuha? Ba? Ganun yun mga ka-idol. Kaya, inegosyo mo na lang ang pera mo, huwag mo nang ipatago sa bangko. Kung sa akin lang. Kung ako lang ang may ganon. Alright. Yan lang ang tip ko sa yung mga ka-idol sa mga ano. Pero hindi ako naninira sa bangko. Yung sa akin lang suggestion. Sa aking naisip lang. Yun lang ang aking gusto mangyari sa akin. Ayaw ko sa inyo mga ka-idol. Sa akin lang yan, share ko lang or tip ko lang sa inyo na ganon. Kasi ayaw ko lang kung ang iba hindi naniniwala, pero yung sinasabi ko totoo yun. Kaya yun ang tip ko sa inyo mga ka-idol. Okay, kuha.